We are blessed, mga kapatid. Amen! Amen! Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos. Kaya nga nandito tayo. Dahil anak tayo ng Diyos at nakikipag-liig po tayo sa Kanya. So ngayon mga kapatid, tumawag po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Ang mensahe ng ating Panginoon ay magbabasa natin sa Genesis 32 verse 22 hanggang 30. Genesis Kapitulo 32 versikulo 22 hanggang 30. Amen? So it says, nang gabing ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa. 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tuwid ang mga lahat niyang ari-arian, naiwan siyang mag-isa. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinagpas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsan. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo!" At nagbubukang liwayway na. Ang sabi ni Jacob, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya, siya si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na itatawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagpuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." So dito mga kapatid, makikita natin kung ano yung ginawa ni Jacob sa kanyang buhay. Kung paano niya na-encounter o kung paano siya nagkipagliig sa ating Panginoong Diyos. So kaya pinamagatan po natin itong encounter with God. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kayo ang Diyos na buhay, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ama, sa oras na ito, narito po kami nagkakaisa ng iyong mga anak. Lord, buksan mo ang kalangitan sa amin. Puspusin mo kami ng puspusin ng iyong presensya. Lord, i-open mo yung aming spiritual ears, spiritual eyes, spiritual heart, para lubusan po namin maunawaan kung ano yung nais mo ibigay at ipaiwatig sa amin sa araw na ito. Lord, ano man ang tangka ng Espiritu na kaaway, pinakasaw namin yan, pinaparn out namin yan in the name of Jesus, sapagkat walang karapatan yan sa iyong templo. Lord, narito ang iyong amang lingkod. Gamitin mo lamang po ako. Hindi ko po kaya kung wala kayo sa aking buhay. Nandito ako, rebelliyo na itinayo mo upang gamitin, upang mahiyag ang iyong makapangyarihang salita. Kaya ngayon pala, kiniklaim na namin ito. The banner, the victory, in the name of Jesus. Amen. So sabi nga natin, mga kapatid, yung title, yung team natin, Encounter Jesus. No? So sa buhay natin, mga kapatid, marami tayong na-encounter. Mula ng pagkabata tayo, ang dami nating na-encounter. Na-encounter tayo, saktan tayo nung bata tayo. Na-encounter tayo, bulihin tayo nung bata tayo. Na-encounter tayo, mabasted. No, ako hindi ako nabasted, ha? Na-encounter natin na magligaw. Na-encounter natin. Ang dami natin na-encounter hanggang sa kasalukuyan ngayon. Amen po ba? Amen. Totoo yan. Ang dami natin na-encounter. Pero ang tanong, yung bang na-encounter natin yan ay sapat na po ba sa atin, mga kapatid? No, sapat na po ba sa atin yung mga na-encounter natin yan? Oo, nandun na. Naging masaya tayo minsan. No, naging talagang yung heart natin, talagang desire natin. Pero ang tanong, komportable na po ba tayo? No, kaya ngayon mga kapatid, araw nito, gusto ng Panginoon, ma-encounter naman natin ang Diyos. Amen. Kasi iba yung encounter dito sa physical, iba yung encounter in spiritual. Amen? Amen. Totoo po yan. So, gayon, how can we encounter with God? Paano natin ma-encounter ang ating Panginoon? So, unang-una, prepare ourselves.
ihanda natin yung ating sarili. Amen po ba? Amen. Totoo po yan. Bakit? Anong sabi sa verse 22? Gumising si Jacob, itinawid niya ang kanyang pamilya at kanyang ari-arian sa ilog Jabok. So anong nakita natin doon? Kumilos si Jacob, inayos niya ang lahat para maitawid doon sa ilog Jabok. So nakita natin si Jacob na talagang nag-purpose siya. Meron siyang ginawa. So ngayon sa ating buhay mga kapatid, nung ba pumunta tayo dito, pinrepair na natin yung ating sarili. Yung ating mga sarili, sabi ba natin, Lord, gagawin ko ito para sa iyo, Lord. Lord, gagawin ko ito. Dahil magsisimba ako, Lord. Katatagpuin kita, Lord. Nasabi po ba natin yan sa ating Diyos? Amen? Amen. So, ang nais ng Diyos na i-prepare natin yung ating sarili bago po tayo makipagtagpo sa Kanya. Tulad po ng ginawa ni Jacob, inayos niya muna ang lahat bago sila tumawid sa ilog Jabok. Actually, kaya tumatawid sila dahil makikipagpuno sa kay Esau. No? So ngayon, para hindi na tayo tumagal, so sabi na, prepare ourselves. No, lahat, i-prepare natin. Huwag yung antok-antok lang tayo. No? Minsan, ang dami nating iniisip. Kailangan prepare ourselves. Hindi yung nagmamadali. Napalo ako tuloy. Kanina, nagmamadali ako. Ang aga ko gumising, alas 4. Para gumawa ng bulay-bulay ng mensahe. Pero na-late pa rin ako ng 5 minutes. Pero napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. So, at ganoon din po, para po bago tayo makipagliit sa Panginoon, forget the excess baggage. Yan po ang problema sa ating mga Kristiyano, di po ba? Amen? Amen. Kasi kailangan natin ipasantabi o kalimutan muna yung mga excess baggage natin sa buhay. Yung mga problema, no, yung mga alalahanin, no, lahat-lahat, yung mga anxiety, hindrances, circumstances, trial natin sa buhay. Pag nakikiharap tayo sa Diyos, gusto ng Diyos, empty vessel tayo. Gusto ng Diyos, nakapokus lamang tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen? So yan po ang gusto ng Diyos. Prepare ourselves. No? Kailangan i-prepare natin. Kailangan forget everything. Kailangan ang Diyos lang ang nakasentro sa ating heart. Ang Diyos lang bang nakasentro sa ating puso. Ngayon, mga kapatid, sa oras na ito, na kinakausap tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. So ngayon, mga kapatid, pag ready na tayo, nakaprepare na lahat, iniwan na natin sa Panginoon, anong susunod dyan? Pwede na natin siyang kausapin. Siyempre, malayang-malaya natin. Sabi nga, sa pag-aaral, no? Pag talagang pagsagawain ng Panginoon, talagang pag hindi ka ready, may dalangin ka, yung anointing nawawala. Totoo po yan. Pag meron kang problema o meron kang dinadala, yung anointing nawawala. Kasi ang Diyos, makapangyarihan Diyos. Sa yung spirit, sa yung supernatural power kung kumilos, extraordinary kung kumilos, powerful movement kung kumilos. Yan po ang Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng mag-normal-normal lang sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos talagang push-push po tayo. Meron tayong anointing, mga kapatid. Amen? So, amen. Kaya nga susunod, dyan. Pray and talk to God sincerely. Oh, nananalangin naman ako, pastor. Kinakausap ko naman yung Lord, yung God. Pero ang tanong, paano ko siya kinakausap? Lord, pahingi ng ano, pahingi po. Ganun po ba tayo? No? Dapat makita po natin, kaya nga nilagyan ko ng sincerely. Ni-reveal ni Lord, lagyan mo ng sincerely. So, ibig sabihin, yung takos sa puso, no, yung dinidesire po natin, yan ang gusto ng Panginoon. Pag kinakausap natin siya, matitiban. Kaya ngayong pray natin dapat devoted prayer, powerful prayer. Dapat ganun po tayo, mga kapatid. Bakit? Kasi kinakausap natin hindi tao, hindi ko sino-sino, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
The sovereign God, the Almighty God, the powerful God. Yan po ang kinakausap natin. Kaya gusto niya, sincerely, yung ilagay natin sa ating puso. Hanggang kaya mo. Sabi nga sa mga Koreano, alam nyo, may experience sa Koreano. Pag nagpipray sila, pag humawak sila sa mga bangkong yan, nanginginig hanggang mababali yung bangko. Kaya nyo yun? Ako na-amaze ako sa mga Koreano. Ganyan po sila mag-pray. Pag nag-pray sila, nahawakan nila ang bangko, mababali ang bangko. Ganun po sila. Katatag, yung prayer nila, makikita po natin. No? Nakaka-challenge po sila, mga kapatid. Kasi ang pakikipag-usap, mga kapatid sa Diyos, ito yung tinatawag natin quiet time. Pag sinabi quiet time, ikaw lang at ang Diyos. Walang iba. Kaya pag nagpipray tayo, Lord, tanggalin mo siya sa akin. Hindi dapat gano'n. Kailangan, Lord, ano yung gusto mo sa akin? Lord, gamitin mo ako. Lord, paano mo ako tinawag? Anong gagawin ko, Lord? Anong gagawin ko, Lord? Para mapurihan ka. Lord, anong ka? Dapat gano'n po. Hindi yung mga hinihiling natin, ang i-focus natin, kundi kung ano yung gusto ni Lord sa atin, mga kapatid. Amen? Kasi quiet time po yan. Ibig sabihin, ikaw at ang Diyos lang. Hindi yung pamilya mo, hindi yung asawa mo, hindi yung partner mo, hindi yung girlfriend mo, hindi yung laptop, hindi yung cellphone, hindi yung Facebook, hindi yung TikTok. Kasi minsan, totoo po yan, reality. Nagpipray po tayo, di ba, pumapasok. Ang dami pumapasok sa isip natin. Minsan, nagpipray ka, Lord, ang hirap, ganito, Lord, tulungan mo ako, Lord. Tapos, tit-tit. Ganun yung cellphone. Kaya minsan may papasok, may iinirang kalaban sa atin. Ay, nag-message si ano, no? Ay, yung palang utang ko hindi ko na bayaran. Diba? Ang hirap po ng ganun, mga kapatid. Nagugulo po tayo. Yung isip po natin nawawala sa pag sa preparing, no? Kaya nga sabi nga, sincerely, ibig sabihin, nakahanda po lagi yung puso natin. Yung desire po natin talaga, nakatutok po sa ating Panginoon. Next, dyan. Hindi po ako sanay gumamit ng PowerPoint. The Lord presence come to you. Amen. Totoo po yan. Di po ba? Pag nananalangin na tayo, kinakausap na natin si Lord, nakikipagdiig, nakikipagbuno na tayo. Tulad ni Jacob, nakipagbuno siya sa ating Panginoon. Pag nakikipagbuno na tayo, yung sasabihin natin sa Lord, Lord, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Lord, alam ko ikaw ang aking comforter. Ikaw ang aking provider. Sabi mo, Lord. So, di ba, pag nagagawa na natin yun, anong mangyayari? The Lord presence come to you. Di ba? Ito yan. Nararamdaman niyo yan? Pag nananalangin kayo, yung umiiyak na kayo, yung pinagpipray lang kayo, tapos umiiyak na kayo, hindi nyo na alam ano yung nararanasan nyo. Talagang, yung presence ni Lord comes down. Totoo po yan. Kasi ganun din si Jacob, nakipagbuno po siya. Kaya mababasa rin natin yan sa Hosea 12, verse 4. Nakipagbuno si Jacob. Sa ibang verse, anghel. Sa ibang verse, lingkod ng Panginoon. Ganun po yan, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, pag talagang madibdiban tayo, nakikipagpuno tayo sa Panginoon, grabe po, yung presence ni Lord talagang lulunod po sa atin. Amen? So, ganun din. Habang nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, anong mangyayari? Next dyan. So, in His presence. Magbabad. Hindi yung naramdaman natin, ano yun? No? Kundi pag naramdaman natin, i-grab natin, grab the opportunity. Huwag mong pakawalan. Kaya nga si Jacob, hindi niya pinapakawalan. Hindi niya pinakawalan yung Panginoon sa kanyang buhay nung nakikipagbuno siya. Di po ba? Kaya tayo, pag sinosok natin yung presence ni Lord, talagang dibdibin natin, mga kapatid. Kasi minsan madalang lang yung mga ganyan. Yung presence ni Lord, maramdaman natin, madalang lang. Kaya pag naramdaman natin, grab the opportunity, mga kapatid. Bilis lang po yung mensahe, mga kapatid. No? Para lang po maunawaan natin. So ngayon, pag naramdaman na natin, naranasan na natin ang presence ng ating Panginoon, siyempre sa sarili natin, sa internal evidence natin, mga kapatid, talagang ang sarap ng pakiramdam.
No, lalong-lalo na pag sinuko natin, nag-repent tayo, kasi yung repent, hindi lang yung sorry o yung pagsisisi, kundi yung repent, yung inaamin mo na kung sino ka, yung repent na inaamin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung ano ang buhay mo sa Diyos, kung ano ang tungkulin mo sa mundo, kung ano yung dapat o yung purpose, kung ano yung task mo na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung po yung tunay na repentance, hindi lang pagsisisi o sorry. O, kasi po tayo ay we are children of God. Naniniwala po ba tayo mga anak ng Diyos? Narito. Amen. Totoo po yan. Kaya nga nandito tayo. Diba? Pangako ni Jesus Christ. Darating yung panahon na titipunin ko ang aking mga anak. Kaya nandito na tayo. Iisa na tayong mga kawan ng ating Panginoon. At yung mga iba-ibang mga kawan na kapatid natin kung saan-saan, mga lugar o mga churches na hinahanda rin ang kanilang mga puso ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, minsan, ito yung nakakalungkot. Pag naranasan na natin yung presence ni Lord, alam natin nasa Kanya na tayo, meron po tayong encounter na trial as test na ating faith, test of faith. O dyan? After encounter with God, we have trial and test of faith. Totoo po yan. Di po ba? Kaya nga, ang nangyari, sabi ng Panginoon dito sa verse 25, naramdaman ng lalaki na hindi niya matalo si Jacob. Yan. Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Hindi naramdaman ng lalaki na hindi niya matalo-talo si Jacob. Ito po yung minsan na nagkakaroon tayo ng trial. Ang nangyayari kasi, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Diyos kung ano yung dinidesire natin. Alam ng Diyos kung ano yung binabalak mo, kapatid. Alam ng Diyos kung ano yung pinaplano mo o dinidesisyon mo. Kaya nga sabi ng Diyos, bilang ko ang bawat himla ng iyong buhok. Alam ko, batid ko ang nilalaman ng iyong puso. Kaya po ganun. Ngayon, huwag natin sasabihin tayo naka-encounter na sa Panginoon, okay na tayo. So magkakaroon tayo ng test of faith o trial sa ating buhay. Kaya nga si Jacob ang nangyari, di ba? Talagang hindi siya tinantanan ng lalaki. Kasi po, pinahirapan niya ng gusto. Di ba? Kasi bakit? Anong ginawa naman ni Jacob? Siyempre, alam niyo yung puno? Yung anong tawag sa atin dyan? Yung punong braso. Di ba? Pag punong braso, naglalaban kayo ng ganyan. Pareho sila. Nararamdaman ng lalaki na hindi niya matatalo si Jacob. So, ang ginawa ng lalaki, tinadyang niya po si Jacob. So, minsan, mga kapatid, ganyan din po tayo sa Panginoon. Alam niyo, minsan, pag alam natin, ginagamit tayo ng Panginoon, blessed na tayo. Pero ang nangyayari, mga kapatid, pag may trial minsan, pinapairal natin yung ganang sarili natin. Diba? Minsan pag may mga sitwasyon na kahit na gusto ni Lord, pero hindi mo gusto. Ang mahirap, gusto mo, hindi naman gusto ni Lord. Yung ganang sarili natin, ang pinaiiral natin, yun ang nakakalungkot. Maraming mga Christian, maraming mga anak ng Diyos, nakala nila pag tumanggap na tayo sa Panginoong Jesucristo, na-encounter natin ng Diyos, talagang okay na ang lahat. Pero hindi. Ano sabi ni Jesus Christ sa John 16:33? Upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin, dadanas kayo ng iba't ibang pagsubok, ngunit tibayan nyo ang inyong loob, magpakatatag kayo dahil, ano sabi sa 37? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So dapat yan, kineclaim natin yan. Totoo yan mga kapatid. So Lord, tinanggap ko kayo kapag subok ko ngene. Diba? Ganun nangyayari. Lord, tinanggap na kita. Sabi ni Pastor, pag tumanggap ako sa'yo, pagpapalain mo ako, bakit puro pagsubok ako, Lord? Diba? Dapat, alam nyo, yung mga dumadaan ng pagsubok na ganyan, nakaka-bless. Bakit? Ano sabi niya sa Matthew 4? Ay sa 5, yung beatitude. Diba? Mapalad ang nagdadalamhati sapagkat aalibin sila ng Diyos. Amen?
Amen, totoo po yan. Kaya ako nakaka-bless yung mga nakakaranas ng pagsubok. Kasi alam nyo, pag tayo mga anak ng Diyos, yung revelation, no? Pag tayo mga anak ng Diyos, talagang masusure mo na 100% kasi sabi ng salita ng Panginoon, ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid. So, di ba tayo mga anak ng Diyos, matuwid na ang tingin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Paano, Pastor? Di ba, nung tumanggap tayo kay Jesus Christ, yan na ito yung dati natin eh. Ngayon, tinalikuran tayo ng Diyos. Ngayon, nung tumanggap tayo si Jesus Christ, napunta si Jesus Christ sa harap. Kaya ngayon, ang nangyayari, ang Diyos, nakikita niya na si Jesus Christ sa buhay natin. Hindi na yung dati natin. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, siya ay bago na. Napalitan na ng bago. Nawala na yung luma, napalitan na ng bago. Amen? Kaya yun po yung sinasabi sa atin. Kaya yung mga pagsubok na yan, kaya nga sabi ni Pablo, pagpag mo lang yan. Sabi ni Pablo sa mga pagsubok, totoo yan. Kaya nakaka-bless yung mga pagsubok sa buhay. Bakit? Pag wala kang pagsubok, abnormal ka. Bakit? Nakaisipan ka. Bakit? Bakit, Pastor? Tignan nyo. Pagsubok, si Satan ang Panginoon. Ito yung pagsubok. Ngayon, ito yung Satan, itong Panginoon. No? Ngayon, ang nangyari, nagkakaroon ka ng pagsubok. Di ba si Satan nag-uusap yan sa Panginoon? Susubukin ko siya, susubukin ko siya. So, ang nangyayari, malinaw na malinaw, hino-honor ng Diyos yung pagsubok na yun para sa iyo. Diba? Eh kung wala kang pagsubok, hindi ka ginugulo ni Satan. Kaya nga ginugulo tayo ni Satan, kaya nga nagkakaroon tayo ng pagsubok, mga kapatid, dahil nasa Diyos tayo. Kaya kung titignan po natin, parang tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo, parang puro blessing ka na lang. Aba, baka ibang blessing yan. Diba? Kasi yung blessing hindi lang sa Panginoon. No, lahat. No, nasa kalaban din minsan. Pero hindi natin matatamong na blessing pag sa kalaban. Siyempre, ibig sabihin, mga dumarating lang sa atin na material. No, kaya dapat, mga kapatid, sa pagsubok talaga, magpakatatag po tayo. Amen? Kasi bakit? Sabi nga, sinesave tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng save. No, sinesave tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng save sa ating pananampalataya. Minsan kasi yung pananampalataya natin, kasi butil lang ng mustasa. Gusto ng Diyos, mga anak niya tayo, gusto niya, lumawak tayo ng lumawak. Kaya ganyan po ang pinararanas niya sa atin. Kaya nga nasisave tayo para magkaroon tayo ng save, para matauhan, para mauntog, no? Para makapag-isip-isip, para mawala yung focus sa sarili, kundi sa focus tayo sa Lord. Tignan nyo si Jacob. Ginanon siya ng lalaki. Bigla siyang napaganon. Ikaw ba naman gaganunin sa tadyak? Kahit anong iniisip mo, ginanon ka na sa tadyak. Di ba ang sakit? Mawawala yung mga iniisip mo. Kasi bakit? Minsan nga naman, kala natin, kaya na natin. Yan ang problema. Kala ni Jacob, kaya yung lalaki. Eh, yung Diyos yun eh. Ang Diyos yun eh. Sinusubukan lang siya. Pero yung isip ni Jacob, talagang nandun na sa power, sa physical. Wala na dun sa spiritual. Kaya sobra ka na, sabi ng Panginoon. Kailangan ka na magsentro sa akin, tumingin sa akin. Kaya minsan ganyan po tayo, mga kapatid. No? Dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, gusto niya nakapokus tayo. Ang Diyos ay seloso. Seloso po ang Diyos. Kahit sa Old Testament, ang Diyos ay mapalibugho. Mababasa po natin yan. Seloso po siya. Ayaw niya na may kahati. Kaya pag sinabi mo, ikaw lang ang mahal ko Diyos, minahal mo yung iba, minahal ko ito, minamahal mo ito, nahuli pa ang Diyos, talagang madidisiplina po tayo, mga kapatid. Amen? Kaya nga mababasa natin sa Kawikaan 3:5, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and do not lean on your own understanding. Sabi din sa 6, sa lahat ng iyong gagawin, ikay alalahanin upang ako'y patnubayin sa lahat ng aking landasin. Kaya gusto yan ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon na titiwala lamang po tayo sa Kanya, mga kapatid. Ano sabi sa Zechariah 4:6? Not by might, not by power, but Spirit from God.
Hindi sa pamamagitan ng aking kapangyarihan o ng aking armas o ng aking lakas ako magtatagumpay, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, ngayon, dahil sa mga pagsubok na yan, magpakatatag po tayo. O dyan? Next. Ano sabi dyan? Don't give up until the blessing will come. Diba? Kaya sabi ng lalaki dyan, bitiwan mo na ako. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. So, minsan, ganyan po tayo mga kapatid. Patuloy tayo nakikipagbuno sa Panginoon. Nakikipagbuno tayo, nagpapatuloy tayo. Ano? Sabi ko, pinipilit natin yung sarili natin, pinipilit natin yung gusto natin sa Panginoon. So, kaya ang nangyayari, error. Kaya ang nangyayari, bad. Kaya ang nangyayari, down. Ganyan po tayo. Aminin po natin, kahit ako, nangyayari sa buhay ko yan. Hindi mawawala kasi yan. Kaya nga sinasabi lang ng Panginoon yan, para nare-remind po sa atin. Kaya nga ang Panginoon sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan until the end of your age. Sabi niya sa Matthew. Kaya yan po yan. Kaya huwag niyo sabihin, patama sa akin ni Pastor. Hindi, sa atin lahat yan. Alam ng Diyos kung ano kailangan natin ngayon. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip natin ngayon. Alam ng Diyos kung sa anong sitwasyon natin ngayon. Kaya nga binibigay niya ang mensahe niya para tayo ay ma-remind. Kaya yan is a gentle reminder po sa atin. Don't give up, anak. No, huwag kang bibitaw hanggang hindi mo maranasan yung blessing. Di ba? Anong kasabihan natin isa? Trial turn to blessing. O puro trial lang tayo, hanggang doon lang tayo sa trial. Bumibitaw na tayo, kaya walang blessing. Isipin niyo po, totoo yan. Di ba? Pag trial tayo, kasi ang sabi nga ni Pablo, pagpag mo lang yan. Di ba, nung tinuka ng ahas si Pablo sa isla, anong sabi ng kasama niya? Mamamatay na siya, makamandag ang ahas na yan. Pero anong sabi ni Pablo? Tinagpag niya lang. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? You've given you authority to trample the serpent and the scorpion and all the powers of the enemy and nothing will harm you. Kaya nung tinuka si Pablo, ang pananampalataya niya, hindi siya mamamatay. Hindi nga naman siya namatay. Makamandag na ahas, hindi siya namatay. Pero literal yun, mga kapatid, baka magpatuklaw kayo ng ahas. Sinubok nyo, hindi po pwede yun. No? Spiritual po yung pinag-uusapan natin. It means sa spiritual, mga kapatid, marami mga ahas sa buhay natin. Mga ahas na chismosa, ahas na mga nagpe-persecute sa atin, ahas na, ang dami mga ahas na kalaban sa buhay natin na nagpapadown sa atin upang maputol yung paglilingkod natin, upang ma-stop tayo sa paglilingkod natin sa gawain ng Diyos. Totoo, may mga ahas yan. Kaya pag tinuklaw ka niyan, diba? Minsan kasi sa magkakapatid, sa salita lang, natuklaw na siya, ayaw niya na mag-church. Ganyan po tayo, aminin po natin, dito yung revelation, lumalabas. Totoo po yan. Kaya dapat maging matatag tayo. Don't give up. Hintayin mo yung blessing, anak. Sinabihan ka lang ni pastor, sinabihan ka lang ni pastora, sinabihan ka lang ng kapatid, na ganito, nasaktan ka na, umalis ka na. Ang hirap po niyan. Tinuklaw ka lang ng ahas. Dapat maging pagod tayo, pagpag. O sinabihan ka. Wala na yan. Anong sabi ng Panginoon? Sa galit, sa anger, huwag niyong hayaan lumubog ang araw. Kasi pag lubog ng araw, gabi na, lalakas na ang kapangyarihan ng kasamaan. Kita niyo po yung reminder ng Diyos. Pinalalakas niya po tayo, mga kapatid. Amen? So, meron pa bang oras? Baka masiris. Meron pa? So, tulad niyan, after blessing, so na-receive na natin yung blessing, no? After blessing, we have trial na naman. Totoo yan. Pag nagka-blessing na tayo, nandiyan na naman yung trial. Totoo po yan. Yan ang paghahandain natin, paghahandaan natin pag tayo'y na-encounter na natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, mga kapatid. No? Kaya nga, dapat natin gawin dyan, humble yourself before God. Kaya nga sabi na dito, verse 27, tinanong siya ng lalaki, anong pangalan mo? Sabi ng lalaki kay Jacob. Diba? Ibig sabihin, sinisiyasat siya.
Hindi lang yung kaharap niya na, kundi gusto niya pang malaman kung sino siya. Gusto ng Panginoon na kung sino ka sa buhay mo talaga. Kung sino ka sa buhay ng katunggali mo ng Panginoon. Kaya po tinanong siya ng lalaki. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, kung sino yung dati natin, i-review natin. I-review natin yung worldly natin. I-review natin kung ano yung mga makasalimutan natin. Kaya yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Magpakumbaba tayo sa Diyos. No, hindi tayo perfecto, but kung talagang tayo'y tumanggap na sincerely sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa sarili tagapagligtas, ang mangyayari po gradually. Kaya nga meron tayong sanctifying grace, justifying grace, and sanctifying grace. Yung justifying, tumanggap ka, instant kang naligtas. Yung sanctifying grace, tumanggap ka, pinapaging banal ka ng Diyos. Kaya tingnan nyo, kahit tumanggap na tayo sa Diyos, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero hindi natin tinotolerate na gumawa na tayo ng gumawa ng kasalanan. Pero po kasing kasalanan na nakamamatay at kasalanang di nakamamatay. May kasalanang sinasadya at di sinasadya. Alam po natin yan, mga kapatid. Yun yung kinakount ng ating Panginoon, yung kasalanan hindi sinasadya. Halimbawa, nagalit ka, namura mo yung kapatid. Hindi mo naman kasalanan yun. Emotion mo yun eh. Pero kung nakita mo umanta ka sa akin, intentional. Yun po yung kasalanan talaga. Mayayari po tayo, mga kapatid. Amen? Kasi alam nyo, si Jacob, tusong manlilin lang kasi yan. Diba? Simula sa tiyan pa lang ng kanyang ina, sinisipa-sipa niya na si Esau. Nakikipag-unahan na siya sa kanya. Kaya ang nangyari, nauna po si Jacob kaysa kay Esau. Tapos nung birthright, binili niya po ni Esau yung birthright kay Jacob, diling lang niya sa isang bowl of soup. Kaya yun po yung trabaho ni Jacob, manlilin lang. No, kaya yan ang gusto ng Panginoon na tanggalin natin yung manglilin lang na isip natin kung saan-saan po natin nagagamit. Amen? Next dyan. After blessing, we have trial. Next. Bilis natin. Humble yourself before God. Next. God wants us to know Him completely. So bakit? Kasi sabi sa 29, tinanong ni Jacob ang lalaki. No? Gusto ng Diyos makilala natin siya ng lubusan tulad ni Jacob. Minsan, ganyan po tayo. Dapat hindi tayo maging kampante. Tayong mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, huwag tayong maging kampante. Dapat ang gawin natin, ask God, more ask God, to know Him, more to know Him. I need you more, Jesus! Dapat ganun po tayo. Gusto kita makilala, Lord, sa buhay ko. Gusto ko, Lord, maranasan ka lagi yung naranasan ko nung first love ko, ganun din. Dapat po ganun po tayo mag-desire sa Panginoon. Dahil nagsabi sa Matthew 6:33, si Ma'am Miracle, alam niya yan. Anthony. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya lang nakakalungkot, seek ye first the kingdom of God, bless, and all these things shall be added unto you. Yan po nangyayari dyan. Seek ye first the kingdom of God, bless, and all these things shall be added unto you. Nawawala po yung His righteousness. Kailangan nandun po yung katwiran, mga kapatid. Kailangan nandun yung kalooban ng Diyos. Kailangan nagagawa natin yung katwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, para mas lalong nabibless tayo. Kung binless niya tayo ng 10%, mas i-bless niya tayo ng much more, pag sinisip po natin siya sincerely. Amen? Kaya po sabi sa Galatia 6:16, babasahin ko, hindi ko memorize, manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Hanapin na marugdog sa panalangin, pagpapahayag ng ating mga kasalanan, paghingi ng kapatawaran, pagkauhaw at gutom sa kanyang presensya, pagnanais sa katotohanan at sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu Santo, pagsusumikap
na mabuhay sa tunay na pananampalataya. So yan po yung nais ng Diyos. So isipin nyo, ginawa ko po yan pero hindi ko ma-memorize. Amen? So dapat po ganun yung makita sa atin, yung nararanasan natin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Siyempre, dinidesire mo sa lagi. Sabi nga, yung pray without ceasing. Thessalonians 5:70, pray without ceasing. Sabi niya, manalangin na walang patid. So anong ibig sabihin niya? Hindi yung manalangin ka na pag kakain ka lang o pagkagising mo bago ka matulog. Kundi yung pray without ceasing. Ibig sabihin, lagi natin kinakausap ang Panginoon. Ako, alam nyo, nagdadrive ako, kinakausap ko si Lord. Naliligo ako, kinakausap ko si Lord. Nagluluto ako, kinakausap ko si Lord. Naglalakad ako, kinakausap ko si Lord. Yan po yung gusto ng Panginoon. Subukan nyo yan. Pag lagi mo ganyan ginagawa mo, alam mo, may kasama ka. Nawawala yung anxiety. Totoo po yan. Kaya nga, pray without ceasing. Manalangin na walang patid. Hindi na pwede mapapagod po tayo. Gusto lang, consistent prayer, sabi nga ng Panginoon, kinakausap na natin lagi ang Panginoon. No, kasi ang Panginoon is omnipresent. Nandiyan sa lahat ng tao. Kaya nga, omnipresent. Amen? So, natapos natin. So bilang conclusion mga kapatid, sabi nga, nakita ko ang mukha ng Diyos pero buhay pa rin ako, sabi ni Jacob. Amen? Kasi nga dati ang nangyayari, hindi pwedeng talaga hanggang ngayon na makita ang mukha ng Diyos. Dahil mamamatay po tayo. Kaya nga si Moises, nung nagliyab yung mukha niya, ayaw sa pakita ng mga Israelite, si Moises pa lang yun. Kaya kung yung Diyos pang makita natin, mamamatay po talaga tayo. Kaya nga nung si Moises, dumaan yung Diyos sa kanyang likuran, tinakpan lang niya ng kamay para hindi siya makita dahil mamamatay po si Moises. Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa atin mga kapatid, no, sa good news, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya po yung banal niyang Espiritu. Kaya po yan yung nagmamanifest sa atin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo'y nakakatagpo. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo'y nakakasumpo. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, makikita natin siya ng mukhaan. May encounter po natin siya. Amen? Totoo po yan. Gusto po ba natin ma-encounter ang ating Panginoong Diyos? Gusto po ba natin ma-encounter yung sincerely, yung gusto ng Panginoon, yung sincerely? Gusto po ba natin ma-encounter mga kapatid? Alam na po ba natin kung ano yung presence ni Lord? O, tignan mo, hindi natin alam. So, di ba, dapat talaga may exercise po natin sa buhay yan mga kapatid. Kailangan nararanasan po natin. Ako, kahit nararanasan ko na lagi si Lord, gusto ko pang maranasan na maranasan. Kasi hanggang buhay tayo, hindi matatapos yan. Wala tayong katontentihan. Hindi tayo kontento. Totoo po yan. Yan ang gusto ng Lord. Hindi tayo makukontento sa Kanya. Kasi ang Lord ay talagang unlimited. Unlimited si Lord. Kaya huwag natin bigyan limitado ang Panginoon. Huwag natin limitahan ang Panginoon sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, the King of Kings, the Lord of Lords. Sipin niyo po yan, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan at buhay. No? Kaya tinatawagan po natin yung ating mga music team, mga kapatid, at tayo mga kapatid, tumayo po tayo upang dalhin ang presensya ng ating Panginoon. So, kahilingan po natin mga kapatid.